Hello mga ka-Berks. Dito na naman tayo sa aking pagbabalik doon sa kausap ko about sa real estate investment sa Philippines at dito. Pero habang nagbabiyahe tayo, magkwentuhan muna tayo dahil may incident kami na doon sa Turo nung nagbiyahe kami, 'di ba, nagrenta ako. Tapos teka lang. Tinext ko muna yung aking kausap. Napaalis na ako ng bahay. Get upset. That's the mystery. You don't know. Ay. So, yung pagrenta nga namin mga ka-Berks doon sa Turo. So, this is a hard lesson na na-encounter ng pagrenta sa Turo. If I'm not mistaken, parang twice pa lang ako nag-renta sa Turo. Nung nasa US kami, nung nag-Hawaii kami, at dito sa Edmonton. Unfortunately, dito pa nangyari sa sa Edmonton, di ba? At hindi ko ina-expect na ganito yung magiging resulta ng kausap namin, yung may-ari ng ng sasakyan. So ayan, may gagamba, gagamba sa loob ng sasakyan, halatan din na nagagamit. Ay naku. So yun nga mga ka-Berks, nung nagta-travel kami, nung first day, okay lang yung sasakyan. Nung second day, nandun na kami sa Revelstoke. So, nakaramdam siya ng hindi maganda sa engine kasi lumabas yung engine light niya. At every time na magbe-brake ako, meron ako naririnig na glig-glig-glig, yung ganun. Basta it's a weird sound na hindi ko naman na-experience dito sa sasakyan ko. So, ang pagkakamali ko, hindi ako nag-video nung nag-show up yung engine light. So, parang lang siya, hindi ko na pag-anuhan na possible ko siyang maging document or evidence. Yung hindi napasok ba sa isip ko yun na yung trouble na darating. So, okay, ito yung lesson mga ka-Berks. In case na mag-rent kayo, kung maka-encounter kayo ng ganitong tao sa Turo na may-ari, at the same thing din kung sa mga may-ari ng Turo, kasi may napanood din ako na sinasaulin ng nagrenta. Nung nagrenta, may biglang sumingit, nagmamadali siya, kaya pinagbigyan ko na. Nasaan na ba tayo? Same thing doon sa host din, may-ari ng sasakyan na dapat videohan. At alam na siguro nila din to kasi both ways, di ba? It protects the host and protect the guest. But in our side, sa nangyari ngayon, first thing na pagkakamali ko, nag-book ako ng madaling araw, na madaling 5 o'clock ang start, so madilim pa. So wala akong chance na in front of him na videohin yung paligid ng sasakyan. At so madilim nga, wala rin naman sa isip ko na makaka-encounter ako ng ganitong problema. And second thing, yung video na binidyo ko, masyado kong minadali ang pagbibidyo, parang ibang padaan lang. So yung focus niya about dun sa video, dahil nung naiuwi ko na sa bahay, nung naghahakot na kami,
di ba napansin nyo, sinabi ko na bibidyohan ko itong mga kabarks kasi renta to. So hindi ko masyadong finocus yung mga damage niya sa sasakyan. So yun yung lesson mga kabarks, pag make a document sa mga pag na magrerenta kayo, kasi mayroon kayong paghahawakan doon sa in front of him, at wag kayong magbubuk ng madaling araw, or wag nyong isasaoli ang sasakyan ng gabi. So yun lesson na natutunan ko sa pagre-rent ng ng sasakyan dito sa Edmonton. At hindi ko pwedeng sabihin lahat ng host sa Turo ay ganon, kasi nung nasa US kami, sobrang bago ng sasakyan na yun, as in sobrang bago talaga. At yung na yun, yung sasakyan na yun, sinauli naman namin ng maayos, kasi syempre yung may sasakyan ako, anong mararamdaman ko pag sinauli yung ganung, di ba? Alam mo, sobrang bago pa ng sasakyan, di ba? Parang lang yan, in return, huwag mong sasirain yung pinagkakakitaan niya ng hanap buhay, di ba? At ganun din sa mag-host ng Turo, in case sa mga gusto dyan na maging business yan, di ba? Make it sure na dadalhin ng tao ay maayos ang engine, good condition, especially yung tires and brake, kasi yan yung nakapatong sa pavement, di ba? At yun din ang nagpapa-stop sa mga pagdadaos, pag gusto mong ma-prevent ang accident, di ba? Yun una mong tatapakan, di ba? So kaya nung the whole trip namin, hindi talaga ako confident doon sa sasakyan, sa totoo lang mga kaberks. Iba yung pakiramdam ko mula nung nag-show up yung engine light na yun, at nung may naririnig na akong kalimbang sa sasakyan. So yun mga kaberks, ang bad experience ko dito sa Turo na to. So ayan, in case na maging interesado kayo sa Turo, at i-include ko na rin yung company pinagrentahan namin, para aware din kayo kung ano yung na-experience namin doon sa company. At nung sinauli nga namin mga kaberks yung sasakyan, alam mo yun, parang maganda yung usapan namin na i-compensate niya kami ng 30 ba yun? Basta mayroong compensation. Sabi ko pa nga, okay, I will not comment about review. Pero nung kinaumagahan na mga kaberks, nagbago yung isip ko, dahil it is my responsibility na malaman ng ibang magrerenta na ang kondisyon ng sasakyan, di ba? Kasi hindi ko alam, mali mo gawain na nila yun, di ba? Na lagi nilang binabribe yung mga para hindi mag-complain, to continue their business. You'll never know, di ba? So parang nung napunta sa akin yung ganung incident, parang it is my responsibility na i-report yung ganung situation, para hindi na ba nang susunod pa. Kasi paano kung yung nauna sa akin, ganun din ang ginawa nila, at ganun din ang gagawin ko? Di parang dominoes effect na lang yan, di ba? So magko-continue lang yung business nila ng ganun, di ba? Na hindi nila nakikita yung problema, sinusolusyonan nila for using a bribe na hindi mag-complain. So parang parang you're playing the game, para sa akin yung point of view ko na parang nilalaro mo yung ng
tao na ang solusyon dyan bigyan mo lang yan ng ganitong amount, they were gonna shut off their mouth, diba? Parang yun lang ang kailangan ng tao, na bayaran mo lang yan. Sa akin, mas importante sa akin mga kabricks yung safety nung susunod na taong gagamit ng sasakyan, kasi buhay yun pag once na disgrasya na yung tao, diba? Ano pa hindi mo na maibabalik yun, diba? So yun mga kaberks, separate na video to sa sa pupuntahan ko, kasi nga diba parang hindi naman connected doon sa aking pupuntahan. So ito is turo in case lang na magrenta kayo, na aware kayo sa ganung kalakaran. So yun mga kaberks, mag-concentrate muna ako sa pag-drive, diba? Kasi sa haba na rin naman, mahaba na yung explanation ko. So in progress pa yung claim nila, at na high blood nga rin ako. So palitan na kami ng email nung turo, yung company, hindi yung mismong may-ari ng sasakyan, kasi nagki-claim sa turo mismo ang kaya din ako kumuha ng insurance sa turo, in case lang nga sa mga ganong incident, pero hindi ko akalain na ganito. So hindi ko naman pwedeng masamain lahat ng member sa turo ganun ang tao, diba? Makaka-encounter talaga tayong mga taong business lang ang habol. Imagine niyo mga kaberks, nagbablog ako pero hindi ko yun na-document kung ano yung nangyari sa pag-rent ko ng turo. So as always mga kaberks, ingat tayong lahat. At have a good day wherever you are. So as always, do what makes you happy. Good morning mga kaberks. Maulan na araw. So magpa-file kami ng complaint about sa turo at doon sa nirentahan namin ng sasakyan. Dahil nung nakaraan na araw nagdidak na sila sa account ko. So mga kaberks, lesson learned. Huwag kayo magpapa-automatic ng deduction pala, yung isi-save nyo yung account nyo sa mga ganitong transaction. So that's the lesson na ano ko, na wag sana hindi ko isinave sa account ko. Yun. Yung parang after mong magpa-reserve, tapos tatanggalin mo lang yung account mo, yung ganon. May mabait sa unahan. Pupunta tayo sa Shoppers para ihulog yung account, yung complaint na sinulatan namin. Yan, consumer complaint. So papakita ko sa inyo yung resibo na sinisingil nila sa amin, at hindi siya biro mga kaberks. It's a huge amount.
masakit siya sa bulsa at sa ulo. Complain tayo kasi para yung mga susunod bang magrerenta or kami lang ba ang nabiktima dahil tatanga-tanga ako. Yung ganun ba, 'di ba? Or you're in the good faith na hindi magiging ganito, 'di ba, mga ka-Berks? Ganong circumstances na you're in the good faith na akala mo magiging maayos pero hindi pala, di ba? So nandito na tayo sa Shoppers. So pakita ko sa inyo mga ka-Berks. Ayan. So, ito yung complaint namin. Marami silang choices dito mga ka-Berks doon sa category. Pero ito kasi yung pinakamalapit sa complaint namin kasi collection and debt. Yung utang ng repayment. So, nakabayad na. Pero gusto namin i-retrieve yung binayad namin. At i-complain na rin yung company. So ito yung sinisingil sa amin. Ayan. Ayan. Sana nakakita nyo. At ito yung amount. Ayan. So ang ano niya mga ka-Berks, brake pad set, caliper, disc brake caliper, brake rotor. So, yun yung mga kinukomplain niya mga ka-Berks, na in-reverse niya yung diniscuss namin kung ano sira nung sasakyan nila. So, yung kinukomplain namin na hindi nila mini-maintain, ibinaliktad kami na kami daw ang nakasira nung brake nila. For 3 days namin ginamit. 4 days, 3 nights. So, yung nirentahan namin ng August 11 ng alas 5, tapos sinaulay namin ng August 14 ng alas 7. So yun. So ito yung come out mga ka-Berks ng pagrenta sa rotor ay sa Turo. So maging aware kayo sa rerentahan nyo at picture, documentary, i-video nyo yung details, yung mga sira. Pero ito kasing brake hindi ito visible sa mata. So hindi siya visible mga ka-Berks. So at yung road na pinuntahan namin hindi biro dahil ang busy up and down, 'di ba? So, yun, hindi siya katulad dito sa Alberta na diretso lang. Mayroon din naman mga pero hindi, mayroong part na papunta sa Calgary na up and down din, pero mas malala ang daan sa BC. So, ayun mga ka-Berks. So, yun, i-file na natin to. At balitaan ko na rin kayo kung ano naging outcome, 'di ba? Yeah, so nasa proseso tayo ng justice. So let's see kung anong outcome nito mga ka-Berks. And kung ano nga sana mga ka-Berks, kung pwede ko lang isiwalat sa buo na ganun. Siguro pwede ko lang i-reels, 'di ba? Na yung ganitong sitwasyon, 'di ba? Para alam din ng ibang magre-rent ng
ng turo sa apps nila, 'di ba? So, 'yun mga ka-Berks. So, be aware sa pagrenta ng sasakyan sa Turo or kahit saan mang rental car na i-document nyo yung situation ng vehicle outside and out, and kung yung sakaling pag-drive nyo, doon nyo lang na-notice sa tinawagan namin yung yung may-ari ng sasakyan, but eventually ito yung nangyari. So, beware. Okay.